Samantala, magpupulo ngayong araw ang komiteng mangunguna sa paghahanda sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Duterte. Kabilang po sa mga dadalo mamaya ang bagong direktor ng SONA na si Binibining Joyce Bernal. At may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, inaasahan nga mamayang hapon ng SONA Interagency Meeting dito sa Batasang Pambansa at kabilang nga sa mga inaasahang dumalo dyan ang bagong direktor ng SONA na si Direk Joyce Bernal. Inaasahan din ang pagdalo ng Secretary General ng House of Representatives na si Attorney Cesar Pareja, ang kanyang counterpart sa Senado na si Attorney Myra Villarica, sina Lieutenant General Roland de Tabali na Sergeant at Arms ng mababang kapulungan at ang counterpart niya sa Senado na si Retired General Jose Balahaja Jr. Matapos nga ang pulong ay inaasahang magkakaroon din ng walkthrough sa plenaryo at sa paligid nito kung saan nga magaganap ang SONA. Si Binibining Joyce Bernal daw ang magdidirect ng ikatlong SONA ng Pangulo. Ito ang sinabi ni PCOO Secretary Martin Andanar nang matanong kaugnay sa preparasyon sa SONA. Ang aktor daw na si Robin Padilla ang nagrekomenda kay Binibining Joyce na sinang-ayunan naman ng Pangulo. Wala naman daw naging problema sa pagdidirect ni Brillante Mendoza. Nagbigay lamang daw ng pagkakataon sa iba pang direktor. Sabi ni Andanar, exciting ang ikatlong SONA at kung mag-i-stick nga sa sinabi ng Pangulo, 30 to 35 minutes lamang ang magiging speech niya pero abangan pa rin daw kung susobra ito sa nais niyang haba ng talumpati. Sa info ni Andanar, nagmeeting na nga kahapon ang direktor at ang PCOO RTVM team. Purely technical daw ang napag-usapan at pinapanood daw ang SONA noong isang taon kay Direk Joyce. At samantala naman, ang bawat direktor ay may kanya-kanya raw estilo at shots. Kaya inaasahang magkakaroon ng mga puna o papuri matapos nga ang ikatlong SONA. Depende raw kasi sa panlasa ng isang tao ang sasabihin nito ukol sa magiging kalalabasan ng SONA. At ngayon nga, Connie, ay patuloy pa rin ang paghahanda ng mga tauhan dito sa House of Representatives. At makikita nyo nga sa aking likuran, yung mga upuan ng mga kongresista ay inilabas muna sapagkat patuloy ang ginagawang paglilinis doon sa loob ng plenaryo. Connie? Magkakaroon ba ng mas mahigpit na pagpapatupad doon sa mga papasok katulad pa rin? Siyempre, nung last SONA, may napansin tayo kasi Ian na may mga high-tech silang mga ginamit na gamit o gadget para ma-monitor yung pagpasok ng lahat ng mga tao. Mas paigtingin pa ba this SONA kaya ang pagpasok at seguridad dyan? Yes, Connie, most likely katulad nung nakaraang SONA ay magiging mahigpit muli yung pagpasok ng mga tao dito. May mga kanya-kanyang designated entrance and exits na yung mga kongresista, yung mga staff nila at yung mga manunood na papasok dito sa gallery. At Connie, karamihan naman ng mga entrada nitong kamera, may nakikita na tayo na may mga x-ray machines sila doon na naka-in place kaya hindi na kailangan yung mano-manong pagbubulat-lat ng mga daladalahan ng mga tao. So yun ay nakakatulong din ng maigi para nga sa mas mabilis na pagpasok and yet mas ligtas na aktibidad dito nga sa loob ng Batasang Pambansa. Alright. Maraming salamat, Ian Cruz.